Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is September 27, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimpulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series natin ng ating devotion is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para doon sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po natin last time is the power of humility. Kumbaga, yung pag-humility is wala nang pinakita sa atin ng Panginoon sa Kristo na kailangan isgayahin natin, kasi gamit yung pag-humility is maging Christ-likeness tayo. Kumbaga, maging true servants tayo. Kumbaga, yung katangian ng isang magaling na servant, good servant, is yung merong humility sa kapwa niya at sa lahat. Plano nyo lang po, meron kang sa lahat, diba? Tingin sa'yo ng tao is napakabait, pero is pag may ganun nga is mabait ka, kagaya nga ng ugali na pinakita ng ating Panginoong Kristo. So, ayun, kaya yung good servants is magiging good leaders tayo. So, yung series talaga natin yung araw is the Lordship of Christ over all things. So, itong series na to is yung lahat na nakikita natin, all things, anything is nakikita natin is mag-mayari ng Lord. Siya nilikha ng Lord. Kumbaga sa kanya to, over nangipabaw Lord sa lahat, sa mga flesh natin, sa lahat, biski sa sarili natin. So, itong series na to ay merong tinalakay tayo kada isang topic, kada araw. Yung una is Jesus claim all our existence. Number 2, Jesus claim all our service. Number 3, Jesus claim all our possession. Kahapon, number 4, Jesus claim all our relationship. And ngayon, Jesus claim all of our thoughts. Kumbaga, lahat ng iniisip natin, lahat ng isipin pa lang natin is kiniklaim niya na para sa Diyos yun. Para sa atin is dapat na according sa kagustuhan ng ating Diyos. Hindi pwede yung kagustuhan lang natin. Hindi dapat yung kagustuhan ng Diyos dahil ayun yung mga kabuti at alam natin ayun yung tama. So, magbasa lang natin yung araw is 2 Corinthians chapter 10 verse 5. So, sabi dito, we demolish agreement and every pretension that set itself against the knowledge of God, and we take captive every thought that we make obedient to Christ. So, sa Tagalog, ginapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibilang namin ang lahat ng kaisipan upang matulong sumunod kay Kristo. So, para magkatalakay tayo naman sa ating unang katuruan. So, the Lord reigns supreme in our midst. Kumbaga, nireign na, kumbaga, binika, kumbaga, minakatatak na, tinatak na ng Diyos yung supreme na kaisipan, reign supreme para sa ating utak, kasi may isip tayo ng mga masama pero inalaw yun ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos yun pero inalaw yun ng Diyos para sa kabubuti natin. Number 2, or hindi sa kabubuti para may matutunan tayong lesson. Number 2, the Lord takes our thoughts captive. So, tinik ng Diyos, the Lord, yung utak natin bilang captive. And sa last, the Lord make our minds obedient. So, pagiging obedient is na meron tayong utak na or mind, kaisipan na being obedient is napakaganda, kasi yung isa sa utos na dapat gampanan and yung utos na sinasabi sa salita ng Diyos. So, ayun, kailangan yun. So, ayun lang mo para sa araw na ito na may natutunan tayo sa ating pakikinig at panood. God bless to all.